the Lord replied to Moses, I will make all my goodness pass before you, and I will call out my name, Yahweh, before you. For I will show mercy to anyone I choose, and I will show compassion to anyone I choose. But you may not look directly at my face, for no one may see me and live. The Lord continued, look, stand near me on this rock. As my glorious presence passed by, I will hide you in the crevice or cleft of the rock and cover you with my hand until I pass by you. Then I will remove my hand and let you see me front, behind, but my face will not be seen. Ang Diyos magapanalangin siyang pulong. Hello. So, in the Exodus chapter 33, ang Ginoo mismo, si Moses nagkaistoryahanay because God appeared to Moses. Ang Diyos napakita kang Moses. Umatod pa nga sa dihang nagkaistoryahanay sila ay suguan man sa Ginoo si Moses nga moadto sa Egypt para nga sa tawag ani iyang i-deliver makatawhan dito ingon si Moses, dili ko mo uban kung dili ko masugot kung di ka mo uban nako. Kung ingon ang Ginoo nga I will personally go with you, Moses, and I will give you rest. Everything will be fine for you. Ang Dios nagpasalig nga muuban gyud siya kang Moses dito sa Egypt. O matud pa dinhi nga ang Dios nagpasalig wala na niguro si Moses ingon si kining Lord ingon si Moses in verse 16 33:16. Where is that? Kay unsaon man pagkasayod ni bisan kinsa nga ikaimutan mo ako ug ang imong katawan kun dili mo kami ubanan. Kun muuban ka kanamo, ako ug ang imong katawan mailhan nga lahi sa ubang katawan sa kalibutan. So ingon si Moses, unsa man pakiparos mga tao kung dili nimo ubanan. Kinahanglan mo uban jud ka namo. Ug ingon dayon si Moses, ingon dayon ang ingon pag verse 18. Moses, then show me your glorious presence. Ipakita nako ang imong mahimayaon nga presensya. In verse 19, the Lord replied, nagtubag ang Ginoo, I will make my goodness, or ang Ginoo tubag, pakit-on ko ikaw sa akong pagkamaayo, o litukon ko diya sa imong katubangan ang akong balaan nga ngalan, Yahweh. Kaluyan ko ang akong gustong kaluyan. Okay. I have mercy I will show mercy on whom I will show mercy. Akong ipakita ang akong kaluoy ngadto sa akong kaluyan. Wala ina siya nga kaluyan ako tanan. Kung kinsa daw ko nang kaluyan, iya ko nang ipakita sa iyang kaluoy. So isa na si Moses sa tanang katawan sa iyang panahon, siya'y nakapatun o pabor sa Ginoo. Nga siya'y napilian. Nga nung napilian man siya, maayo ang iyang kasing-kasing. O naapod siya'y leadership, o naa siya'y obedience. Bisan pag naatay, maayong kining plano, pero wala tayo obedience, wala gapoy, nada. Ingon si Moses, show me your glorious presence. Ipakita ka na ko ang may mayaon imong presensya. Show me your glory in other versions. Show me your glory. Ug niingon si Lord, I will make all my goodness pass before you. Ipakita ko sa Ginoo ang iyang kamaayo. Ngadto kang Moses. So kung pakitaan ta sa Ginoo maayo, it means nalipay ang Lord sa ato. I will make all my goodness pass before you. Akong ipakita ang akong kamaayo diha kanimo uban kanimo, and you will proclaim before you
and will proclaim before you my name. Ipadayag nako kanimo ang akong ngalan. And the Lord said, I will be gracious to whom I will be gracious. I will show mercy on whom I will show mercy in English Standard Version. Maluoy ko sa akong kaluyan. Sa ato pa, dili tanan magabaton sa kaluoy si Ginoo. Kisa man yung kaluyan. Katong nagpakiluoy pa niya. In the account of Matthew, Mark, and Luke, atong sa Luke, chapter 18, ito, nga ang blind, ang buta, sa diyang duhog siya saba, siya unsa na nagkanaas, ingon ng mga tao, nga si Jesus nga Nazaret nun, gaabot, muabotay. Sa diyang nagduol na, ingon din siya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Jesus, anak ni David, kaluy iintawon ako. Unya sa diyang mga tao, gipahilom siya kay sabak ka siya sigsigita, kaluy iintawon ako, have mercy on me. Gipahilom siya, pero nisamot ko siya, siyagit o ayon. Okay, now, let's open that verse in Luke chapter 18. Luke chapter 18. Luke chapter 18, verse 35. As Jesus approaching Jericho, sa si Jesus paabot na sa Jericho. Jericho means place of fragrance. Dapit nga humot. A blind beggar was sitting beside the road. Na kuno'y butang nga makalilimos naglingkod dito sa dapit sa dalan. When he heard the noise of a crowd going past, sa dadunggan niya nga sabak kaayo ang mga tao nga nagpaspas kayo og lakaw. He asked what was happening. Utan na siya, unsa nahitabo nganong daghan kitao nga nagkayagaw, nagkabisi ng lakaw. They told him that Jesus the Nazarene was going by. Isultian nila siya nga, si Jesus na Nazaret nun mo, labay. So he began shouting. Nagsiyakit siya, Jesus, Son of David, have mercy on me. So nga nung nakaingon man siya, Jesus, Son of David, nakadungog siya. Wala ka ni makadungog tag maayong hulong. Ngalan sa Ginoo, kaya ngalan sa Ginoo kung matawago na to, na agoy maay mahitabo. Pero baka dungo ganit tingog sa yawa, kanya ato paging litukon ng agpulong, pero dili maayo ang mahitabo. So, Jesus, Son of David, have mercy on me. Kaluy intawon ako. Kung sa'y problema niya, di siya kita. Nangay siya kaluy sa Ginoo para makita siya. Be quiet, the people in front yelled at him. Ingat ang mga tao, paghilom daw. Uy, ipahilom siya. Nihilom ba siya? Eh mga panahon nga mag-ampo ta, maghangyo tas Ginoo, nga diniyos kinasingkasting tininuod siya atong paghangyos Ginoo. Pero naapoy mo, babag mo, balda mo, distract. Mubadlong na to. Nanuod ba siya? Na-discourage ba siya? Nisamot siya syakit. Nabulakan ng mga tao, dili magpa-apekto sa mga tao nga, dili dapat tagagpansin. Amen. Wala gid siya nga, nagluod-luod siya, nagbahimahay siya, nga nung gibalt siya, gibastap siya, gipaundang siya syakit, nga, sa to, ang iyang kisyakit, Jesus, Son of David, have mercy on me. Wala siya na nasuko. Wala siya ni na-discourage. But he shouted louder. Nisamot kinuot siya. Syagit. Wala mo kung naay mo, kuan sa ato mo, discourage sa ato sa pagtawag sa Ginoo, pagpangalagan sa pagdaig, pag-ampo, pagsimpa sa Ginoo. I-discourage ta. Kaya gitest na ita.
Kung dili ka magpa-apekto, bulakan ka. Pero apektado ka, pagkaalaot na yun mo. Amen. Yes. Because we are just testing by the Lord. We are just undergoing test. Kuan lang kita, ginatest kita ni Lord. When Jesus heard him, sa diya nadunggan siya ni Jesus. Siyempre, di siya madunggan niya, partigin ng sakit. Siya rin nagsagita dito. Ang mga tao nakita ni Jesus, pero atong panahon na, siya rin bulakan as we finish the story. Kaya nakita ni Jesus. The image of Jesus kita. Pero pag ang milagroso ni Jesus, siya rin ay mulos atong panahon na because ikaluyan siya. So, kinadunggan man siya ni Jesus, he stopped and ordered that the man be brought to him. O pag-stop ni Jesus, kinadunggan niya, kadi man to kakita lagi, buta man to. Ingon si Jesus, dal atong tao nga nangayot na kugtaba. Wala po siya ni duol. Wala siya ni duol. Ang tao ipaduol, uban po sa ubang tao. So, sa pasabutan na, kinanglan nga kung gusto tatabangan ni Jesus, muduol ta niya, o muubantas na umigamit sa Ginoo nga makaduol tas Ginoo para makipamilagruhan ka. Kung nagpaayaw-ayaw to ang tao, atong buta. Jadi ko si Jesus ang muduol na ko. Mag-arti-arti. Naay mga panahon na kita dyan muduol sa angay makatabang na to. Dili kay magpatig-atig-ata. Sayagit siya, kaduha siya, Jesus, son of David, have mercy on me. So, dinadunggan siya ni Jesus in verse 39 sa Luke chapter 18. Ni-stop si Jesus, niundang si Jesus, ug lakaw, ug niingon siya sa mga tao, nadala siya nako. And as the man came near, ug samtang ang tao nga buta, duol na ni Jesus, nangutana si Jesus niya, what do you want me to do for you? Kabalumang yun. Si Jesus, unsay iyang problema, unsay tuyo. Pero unsay gusto ni, ganun gipangutana pa man siya ni Jesus. Gusto niya nga moangkon ta, musulti tas atong tuyo. Dili kay hilom-hilom lang ta, magpapresyo ta, magpakuan ta. Ito, what do you want me to do to you? Kapalo naman, gusto na lang ni Jesus, kita mo acknowledge sa wangyo ta, musulti, tas atong tuyo niya. Ask and it shall be given man. Dili man to specific, ganina ingon siya, have mercy on me. Kaluy ko. O sa diya nga dadunggan siya ni Jesus, nagka-face to face na sila. Nag-story si Jesus sa iya, sa imong gustong akong buhaton nimo. Naingon din ang butang, I want to see. Gusto ko makakita. Sa ato po, sa pasabutan na, kung unsay mong problema, isultis ang Jesus, o mupatuot na. Kabalutan natin problema natin dipikto, ato lang yapon siyang paundayonan, di kita maulian na. Natay problema sa itong kagalingon, nga dili na ito duso ni Jesus, i-endorse ni Jesus. Nga siya bukto magkatabang. Magpabilan siya na siya. Ngay nga na ta. To ask and it shall be given. Wala man siya. Have mercy on God. Wala siya na specific. Gusto ni Jesus niya mas specific ang iyang tuyo. Siya gusto niya muna kung buhat mo. Siya gusto ko makakita. Sa ato pa, kabalo siya siyang struggle. Parang imposible, pero tungod kay gusto niya siya makita. Nangayagit siya ni Jesus. O, kalu, have mercy on me. And napaingon ni Jesus, kung sa imong gusto tuyo na ko, buhat pa na ko. Gusto ko makakita. Gusto ko ma-set free, Lord. Gusto ko ma-set free. Gusto ko magbalinawon. Gusto ko makita. Gusto ko mag-enjoy sa kinabuhi. Ato isulti kang Jesus. O after nga, ato isulti na ni Jesus, nagit siya buhaton kay siya man Diyos nga, mangluluwas. Luwas-luwas tanis atong kayuntang. Nga nung nakadawat og mercy ning tawhana, siya mamay nangay mercy. Pero daghan nakakita ni Jesus. Siya wala nakita ni Jesus, pero meron ang mga tao perting nakakita ni Jesus.
Siya wa kakita primero. Pero sa din nakakita siya. Kasi nahitabo. Blessed na siya. Nga naman, naka-receive siyang miracle. Ang mga normal o mata, wala ka-receive ng miracle. Nakakita lang sila ni Jesus. But they did not. See, they did not receive miracles. They just saw miracles through this blind man. Nakakita lang sila milagro tungod ani tawana, pero sila wala kadawat og milagro. Nganong sa tuingon ni sa kanina sa Exodus chapter 33, I will show mercy to whom I will have mercy. Ipakita na ko akong kaluoy adto akong kaluyan. Kinsa man ang kaluyan? Kadto makita niya nga din iyang magamit o mapaymuslan nga deserve sa iyang kaluoy. Kani po, nganong gikaluyan siya? Nangayo siya kaluoy gikas Ginoo. Kundi dili na ngayo siya kaluoy. Along the way of this story, is that ingon ang buta, gusto ko makita. Jesus said, all right, receive your sight, your faith has healed you. Isa, sige. Mo man na imong request. Declare din ni Jesus, ng imong pagtuo mo'y nakaayon imo. Bisan pag naanay tayo pagtuo kung dili na mangayo, tabang sa Ginoo, wag ipay pulos. Kato pagsingkit niya nga, Lord Jesus, have mercy on me. Kato ni singkit siya louder, nga gibadlong na unta siya. Grabe ang iyang pagtuo nga makatabang si Jesus sa iya. Muna ang gikaluyan sa ni Lord. Kaya deserve siya nga kaluyan. Kaya nag-guide siya kaluoy sa kang Jesus. Instantly, the man could see, matod pa. And he followed Jesus, praising God. Automatic siya na ulian sa niyang gi-release na ni Jesus ang iyang declaration ng imong pagtuo mo'y nakaayon nimo. Ang imong pagtuo. Diretso siya na ulian. And then he followed Jesus. Nisunod na yun siya ni Jesus. Muna ikaluyan siya ano man. Mag-testify din ako. Followers din ako. Follower din ako. And praising God. And all who saw it, praise God too. Pagkauliin niya, nakakita na siya. Nagdaig siya sa Ginoo. O ang tanang tao nakita tungod niya. Nagdaig po sa Ginoo. Kaluyan daw ni Lord ang angay niyang kaluyan. Gamito niya ang angay niyang gamito. Bisa kang tao, dili ganahan. Si Moses. Si Lord ba ginapili? Pero dagan dili ganahan ni Moses. Kinsa dili ganahan ni Moses? Kato mga taong garbusok, si Luso, mga taong nakasabot sa tawag ni Moses. Dili kanang tao is malipay na to. Jesus, wala mang isala si Jesus, pero dagan siya kontra. Katong wa kasabot niya o naglagot niya. So, puminaw na to itong tao nga, wa kasabot na to. Na nagsulti, o negative na to. O spread ang negative, pero dili na sakto. Hello? So, manang careful taon sa atong ipagsulti. Because ato, we will be judged by the Lord according to our words and according to our deeds. Hukman ta si Ginoo pinaagis atong gipanglitok na pulo o pinaagis atong binuhatan. Kayo hukman man ta mala sa atong binuhatan. Kayo sa atong binuhatan atong maani. Gusto tag maayo nga future? Atong pugsan og maayong binhi. Maayong binuhatan, maayong gawi, maayong sinutian, maayong tinanawan, maayong lilaktan, maayong tanan. Gapon, wadyo ko kabalo sa plano sa Ginoo na may upat-upat lagi ka-IT. Ano pa man nag-abot ang evaluator sa LTA, sa talaga ILG, dili na di ILG, but the whole team sa city evaluators. Na ako'y tuyo sa kusina. Dito man nagtapong mga IT.
Nagkalit naman kong ingon niya. Lang, asa na yung grade ninyo? Asa na mo level? Sa 3rd year pa mo. Isa na lang gid ang kular, gamay na. Kung basta sakripisyo lang gid mo kay ang magsakripisyo karon, dili mag-enjoy karon. Tsada gid ang kaugmaon. Pero mag-enjoy karon, dili magsakripisyo. Kay ang atong future, atong sakripisyuhan sa present. Di ba? Sa dili ba ka mag-harvest, mag-enjoy sa harvest, magtanong ba ba yan? Sa pagtanong, before ka magtanong, grabe pa ng sakripisyo, anak. So, ingana mo na. Dahin ko nga, ang Ginoo dayon inyong ano ni mana. Kawat. And then, more than to sunod sa kuha, iampuan ako sila. Nga naman, ang atong future, tsada kayong plano ni Lord, pero kung dili na mo work out, ana, dili na ma-realize. Nga naman, paabot na karon ani sa Exodus 1. Dili kuno ta makigtriti sa mga dili taos Ginoo. Dili ta makigtriti, unsa man triti? Dili ta makig-peace, dili ta makig-sagdurot sa mga tao nga tao nga dili yes Ginoo. Kabatakdan kuno ta maabot sa kanya. So nga nung ikaluyan ang buta, nangay siya kaluoy si Ginoo. Kunya, bisan to gi-discourage siya, wala siya na-discourage, nagpadayon gid siya, nga nagsyagit, nangay kaluoy si Ginoo. O sa diha nga, kaluyan siya si Ginoo, pinagi siya pagtuo, naulian siya, nagdahig siya si Ginoo, nihimong follower siya ni Jesus. O tungod sa iyang pagsalig sa Ginoo, pagyabaw, pagsyagit sa Ginoo, siya rin muto gipahilom siya sa mga tao kay murag isabaan ang mga tao kay siya rin nagsinggita dito. Jesus, Son of David, have mercy on me. Ang mga tao gisabaan, pero si Jesus wala sa bahay. Para sa uban, saba ng mga Christian, mga born again, mga Pentecostal, sabaan kay sanan. Pero sa Ginoo, kung dili sila maningog, ang bato akong patingoon. Nagkaluyan siya kay nakita sa Ginoo nga ang iyong kasing-kasing is maputli, mahinlo, umualagad sa iya. Now, let's go back to Exodus chapter 33. Okay. In verse 20, but you may not look directly at my face, ingon si Lord. Dili ka pwede nga makakita sa unaw kay walay makakita nako nga mabuhi. The Lord continued, look, stand near me on this rock. Kana, verse, Exodus 33, verse 20, basahon ako 21. Umiingon pagayod siya, dili ka makakita sa akong naong kay walay tao nga makita kanako nga magpabiling buhi, mamatay kay dapat. Tanawa, ani ay dapit tupad kanato diin, makatindog ka sa bato nga bantilis. In English, wala diha, gisaysay manggod diha. There is English man. Stand near me on this rock. Stand near me on this rock. Pero in the as my glorious presence, barog ka na ko. Matod pa, ibabaw aning batuhan. As my glorious presence pass by, sa dengang akong himaya mula bay, I will hide you in the crevice of the rock, or I will hide you in the cleft of the rock. Cleft of the rock means split of the rock. Split of the rock or divide the rock. Sa ito na ay rock dito na divide. Dito siya mo tungtung. Kung dito siya tapigan sa Ginoo. I will hide you in the crevice of the rock, or I will hide you, I will put you in a cleft of a rock. Ibutang ta ka sa rock na diin na pikas na tunga.
And that rock is referring to Jesus in the coming time. Matud pa. Kung mugawas ko, labay na ang himaya si Ginoo. Kanili man siya pwede makita sa dagoy si Ginoo. Tapigan ko no siya sa tunga sa rock. So say pasabot ana. It's Jesus that will cover us so that we will not die but live as the glory of the Lord will pass. Unang pag-abot sa bagong tugon. The resurrected Christ is matod pa nag-uban kayo sa mga disipulo ni Jesus gapon nga bag-o na iyang hitsura. Then I will remove my hand and let you see me from behind, but my face will not be seen. Waon daw kuno ang kamot sa Ginoo iya kuno, bakyawan ang iyang kamot. Unya, waon ko ang akong kamot ug makita mo ang akong likod apan dili ang akong naong. That's okay. I have compassion. I will show mercy to those whom I will show mercy. I will show compassion to those I will show compassion. Wala namatay si Moses. Gidagaan siya proper. Ano yung Ginoo, maistorya ng Ginoo. May mga panahon, kaistorya na to ang Ginoo. Kaistorya na to Ginoo. Bless kay ka. Kaysa ang yawa ang kaistorya or demonstrate o kaistorya. How many times nga ang yawa atong kaistorya? Or how many times ang Ginoo atong kaistorya? Delikado ko ang yawa or demonyo atong kaistorya. Pero kung Ginoo atong kaistorya, walay ka delikado. Na kung sige balik-balikan o istorya sa demonyo, imbis paborito, likas demonyo. Kung ang Ginoo sige balik-balik ng istorya, iganahan ng Ginoo. Masakto dili. So, kana nga istorya, kinsa giganahan niyo? Kinsa giganahan nato? Kung ang Ginoo na balik-balik na itong istorya, it means giganahan tas Ginoo. Kung ang demonyo mo balik-balik na itong istorya sa tungon-una, paborito, likas demonyo. O delikado ka. Amen. So we have to examine ourselves, assess ourselves, evaluate ourselves. Kinsay ga istorya sa itong una-una. Amen. Kinsay ga istorya sa itong una-una. Wala dili kaayot ta maka-soar, maka-lupad o higher in the heavenly place ato pagpangalagad. Kay naapay ga istorya sa itong una nga nagbabag, nga dili na to maklaro ang voice ni Lord. Kaya ato kaklaro ang voice sa yawa. Remember that if we listen to stations in one time, di ka kasabot. Anong oras sa maminaw kag duha ka istasyon? Dili gid mo masabtan unsay gingon sa pikas ug nagpikas. Kay nagkuan man ka. Pero isa ra ka istasyon ang imong paminawon. O katong tsada nga istasyon, bulahan ka kay na kay magputyot nga maayon. Pero ang istasyon nga daotan, pagkaalaot kini mo pumote na dungay. Kay mo toy nag-feed sa imong soul. Kay mao na feed sa imong soul, mo toy pero may magbalik-balik sa imong soul. So nga na. Manay sa pulong sa Ginoo nga kinahanglan atong sabton nga si Moses ug ang Ginoo nag-istoryahan. May mga tao nga sige ang Ginoo mag-istorya sa ilaha. Kato. And that's a good sign nga ang Ginoo tong kaistorya. Tungod kay ang kaluoy sa Ginoo, ang compassion ni Lord, ang favor ni Lord, iyang ipadayag nato. Katong istorya kanina sa Luke chapter 18. Katong mga tao pating daghan nakita kang Jesus. Wala man to na istorya ni Jesus. Ang naistorya niya katurumang blind man.
Pero sila na nakita ni Jesus. Pero ang istorya ni Jesus, ang buta na, o ang buta, atong panahon na, maunay bulahan. Kung si Jesus atong kaistorya, mabulahan jud ta, either maulian ta, na ikabaguhan sa atong kinabuhi. Kay tanan, sa to Jesus may Savior, luwason ta sa atong kahimtang. Ingana, ipakita na ni Lord ang iyang glory. I will show you my glory. And look at this one. Because that is in Exodus chapter 33. Patapos sa Exodus chapter 33. Our key verse was in Exodus 33 verse 19. Akong ipakita ang akong kaayo. I will show you my glory. Kung ipakita na ko ang tanan nimong kaayo, ang tanan akong kaayo na kanimo. In verse 34, because before, ano yung panahon na? Sa verse, chapter 34 by the way. This is about the new copy of the covenant. Ang first 10 commandments, walay kahasol-hasol ang Ginoo o si Moses ato, naminaw na siya. Ang first commandments, ayaw pagbatun ug laing Dios gawas kanako. Si Lord ay nag-provide og iyang gisulatan ato. Siya nag-provide og bato. Siya nagsulat. Pero pag ikaduhang commandment katong di gipasaka na pud si Moses ato otro. Kay hatag na po niya ang new copy of the covenant. Kinapusgay naman to, di naman to pwede. So wala gid ingon si Lord, ipotocopy na lang na Moses. Sa panagban nga ways nga makuan. Makuan wala ba? A new copy of the covenant gihatag kang Moses. Asa man to dapat gihatag dito sa Mount Sinai. So in chapter 34, then the Lord told Moses, cut for yourself 2 tablets of stone like the first. Pagtabas og duha ka papan nga bato sama sa unang papan kay sulatan ko kini sa mga pulo nga naisulat sa unang mga papan nga imong gibuak. Pero nakadungog ra gid si Moses nga gisulat us Ginoo ang 10 commandments. Gipadungog lang gid siya nga to ka powerful ang voice. Nagkalayo. Pagsulti sa Ginoo, daw siya, no other gods before me. Ang paggawas ato nga pulong nagkalayo nga gisulat dito sa bato. Pagkapulpug ato sa otro tagang bagong kape. Kayang old kape gipangapay. Pero ang kabaguhan, ikaw na maghimo sa bato. Di na ko maghimo kay ibutong gibuang. Kaya naadto kay wakon ang daan kay ilisag bago. O ito yung mensahe. In the other, matod pa sa prosino. Pagtabas o duha ka bato. Kay 10 commandments ba ito? 5 sa isa ka bato, 5 po sa isa ka bato. Sama sa unang papan kay sulatan ko kini sa akong pulong nga naisulat sa unang mga papan nga imong gibuak. Pangandam ugma sa buntag ug tunga sa bukid sa Sinai ug pakikita kanako dito sa tumoy sa bukid, sa tumoy gid sa bukid di kay sa tunga. Gusto ni Lord maabot sa tumoy sa bukid because there is the presence of the Lord. Dito ang presence ni Lord. Di kay adere na Lord ni kapareto ngas doon. Gusto ni Lord maabot sa pinakatumoy. Because dito sa pinakatumoy na dito pud nga di ka magmaoy, di na ka magmaoy. Ito presensya ni Lord. Ako kaayo ang kaalainan kung makaabot na dito. Ako kakabaguhan ng atong masinati kung naata dito. Atod pa sa pulong sino. On the top of the mountains. On the top of the mountain. Dito ka sa tumoy sa bukid. In verse 3, kinahanglan nga walay bisan kinsa nga mukuyog kanimo pagtungas. Walay tawo nga motaak sa bisan diing dapit sa bukid ug walay karnero o baka nga manibsip diha sa tiilan sa bukid. Ingana si Lord kastrikto sometimes. Ikaw ra isa. Gusto ni Lord sometimes mag-inusara ta. Mag-inusara ta uban niya. Pero mag-inusara ta uban ang yawa pagkadako yung problema.
Siya ra kuno ang mutungas dito, wala na laing kauban. So dili pwede nga, dili kompleto tong kinabuhi kung wala tayong kauban na, wala tayong partner. Sometimes we need to be isolated. Na isolation itubot ni Lord to receive His revelation and instruction. Kinahanglan ready ta nga i-isolate sa ni Lord. Isolation. Diba? Atong pandemic. Daghan kayo isolation ato nga mga cases. Ikaw ragid isa dito. Di ka pwede. Kaya kung naakay sakit, dili na ka makatakod. Ana siya. Pero ang isolation sa Ginoo, dili man aron ikaw, di ka makatakod. I-isolate ka para nga ang naisakit, ikaw mo ayaw. Diba? Ang isolation sa kalibutan, i-isolate ka kaya na kay balatian. Sa Ginoo, i-isolate ka kaya para nga ikaw mo ayaw sa naibalatian. Gi-incubate ka sa presensya ni Lord. Incubate ka sa presensya ni Lord para nga mahimo kang dako nga kapuslanan. Dako kang mahimo pulos. Matod pa sa pulong sa Ginoo, walay pwede nga na mga hayop sa bukid anang panahon. So Moses in verse 4. Busa nagtabas si Moses og duha ka papan nga bato nga sama sa unang duha ka papan. Sa iyo pagkasunod buntag mitungas siya sa bukid sa Sinai ug gidala niya ang duha ka papan nga bato sumala sa gisugo sa Ginoo. Anak mo sa diferensya. Nahago na si Moses ikaduha. Siya pa'y nitabas, nangitag bato nitabas, iya pang gibit-bit kikas, iyang gitabasan, saka pang ito pinakatumoy. And that's another sacrifice. Pero miro, wa siya gibit-bit. Ang iyang dala katong-tungkod ragid siguro. O, kapot na, dala ba siya sa nilang lain? Ani? Oh. Pagka ikaduha, nahago na siya. Gisugo siya magtabas og bato. Dili magtabas og tila. Magtabas og bato. Parehagit siya, parehagit sura ato. Dili pwedeng hambot-buot ka. Oh. Unya, imo nang dalpon dito sa tumoy sa bukid. Hindi dako-dako pa yato. Dili man to cute kaayong litra. Gamay size, gamay font size. Dako man to. Natiguwang na kaisiya. Na yung mga panahon nga haguon jud ta ni Lord og ayo kay iyang sutaon ang atong obedience. Amen. Sutaon gid atong obedience og hangtod karos ka kay tinuod nga mature is makasakripisyo gyud. Ang tinuod nga mature, ang tinuod nga obedient is mupadayon hangtod sa katapusan hininga. Tigulang na is Moses ani. Ngano wala pa man nagisugos patanon kaysa patanon ni kamay ni patanon. Sometimes our age is a challenge. Sometimes our responsibilities is ginakuan ni Lord sa atoa. Ginatestas atong responsibility at priority. Wala nag-care si Lord nga. Kaya isa imong pamilya, isa. I need you. Sometimes God needs our time. God needs our skills. God needs our words. God needs our intimacy. Nga na, personal tang magikuan sa iya. Makigsagduro. So, sayo pagit sa buntag. Basta nag-overtime pa to sa gabi. Nabilar pa to siya. Sayo pagit sa buntag nitungas. Sayo sa buntag nitungas. Unya, tungas to, dito sa pinakatap, gid sa mountain. Sometimes, grabe gid si Lord, kanang test ato, ang kanang ito, lisod-lisurong jud niya. Pero human na to, magbuhat ang lisod nga test, grabe po ang kapalit nga anointing o power or authority. Nga na po na siya. After ato nga test, wala yun ito kumura siya o board exam. Sa, pa? O sa lawyer ba? Bar exam. Taas kaayo nga test. Lisod kaayo nga test.
Pero after anak to move, di na maagaw sa lain. Once ka makapasar ka anak, pasado na ka the whole year, throughout the years, imo ng lisensya nga you are a pastor. You are a license from God. Because ato, ikaw gitagaag kabor, kay kaluyan kas Ginoo. I will show mercy to those whom I will show mercy. I will show compassion to whom I will show compassion. Muna nga, sabto na tog ayaw nga. Ingon siya, my thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways. Pananaw sa uban, assessment sa uban, evaluation sa uban, nasayuta. Nanong ingana, for the sight of the Lord, dili siya sayup. It's just allowed by the Lord according to His plan and purpose. Matod pa sa pulong sa Ginoo. And then, matod pa, in verse 5, unya, may kunsad ang Ginoo nga gilibutan sa panganod ug nagtindog dito uban si Moses ug gilitok sa Ginoo ang iyang ngalan Yahweh. May kunsad ang Ginoo nga gilibutan sa panganod ug gitindog dito uban ni Moses. Dito na pagsaka ni Moses dito, anak pa din ipapil ni Lord nga naa siya. Sa day naapas ubos si Moses, naapas at unga, naapas at wala pa na-feel niya ang presence ni Lord. Pag abot yun niya sa tumoy, anak pa niya na-feel. We need a great sacrifice. We need to climb where God is. We need to reach where God is. Kinanan mo abot na sa dapit nga dito siya. Dili na to ma-feel ang presensya kung dili ta kaabot sa iyang dapit nga naa dito ang presensya. Managdagan ka ayo nga tinuod ka panimpa pero wala gid kaabot sa presensya sa Ginoo. Pag sa bukid pa, pila nakatikang ihangak na. Di na lang kumutungas. Ay, basin og mamatay ko hay blaron ko diri. Sometimes God really give us a great challenge. Pag-abot dito sa tumoy sa bukid, kaya mga itong saad na Lord, tungas dito sa tumoy sa bukid, kaya akong ihatag ang new copy sa bagong copy mo. Pag-abot na dito, mo din to si Lord. Then the Lord came down in a cloud and stood there with him. Ni Barog daw ko, stood there with him. Imagine verse 5. Bisaya tigit klaro. Bisaya verse 5. Kung sa nag-Ginoo gilibutan sa pangalan ang nagtindog, dili gid siya klaro. Sa English, diri is klaro. The Lord descended in the cloud and stood with him there. Ninaog ang kalayo, awgat ang panganod, ug nagbarog uban ni Moses. In the ESV, NLT, the Lord came down in a cloud and stood there with him. Nagtindog ang Ginoo uban kang Moses. Mayon din ang Ginoo mo'y uban nato. Kay dili mangbibawat atong balibo nga murag mahadlok na kadaganon. Hello. Magtulo atong duha. Ipa-feel ni Lord sa atoa nga ingana ta nag-humble down. Grabe gid imong, di ba? Kung ma-feel atong presence ni Lord, the more ka ma-humble down. The more ka realize nga how blessed you are. Nga ingana ka gipakitaan, ipasbinati sa presence ni Lord. Kaya ganun sa to, iya laging pakitaan sa iyang kaluoy, ang angayan ng kaluoyan. Umatod pa, the Lord passed in front of Moses calling out, nilabay ang Ginoo. Gawas ganina sa verse 5, ni abay ang Ginoo kang Moses. Verse 6, ang Diyos nilabay sa tubangan ni Moses, og niingon, Yahweh the Lord, the God of compassion and mercy, I am slow to anger and filled with unfailing love and faithfulness. Nagpadayag din ang ginukinsa siya. Siya daw kuno ang Yahweh, the God of compassion, ang Diyos sa kaluoy and mercy. I am slow to anger. Dili ko dali masuko. And filled with unfailing. Dili ko dali masuko sa ato pa pwede siya masuko.
Pero dili siya dali masuko. Tagaan pa siya, muhatag pa siya, asa na? Grasya, chance. Kung dili pagipatuo ang gitagaan ng chance or grasya, disgrasya na yun. E nga na pa si Lord karon. Hindi ta patuo sa chance kaya basi kinang tagpatig naray grasya bitaw karon daron maayib ito si mami daddy maayib ito si Lord maayib si auntie si uncle si lolo sige tag abusa dili gid maayong abusado. I lavish unfailing love to 1,000 generations. I forgive iniquity, rebellion, and sin. Verse 7 sa natos Bisaya. May lang. Asa na itong 7 na ni. Nahigugma gayud ako og nagatuman sa akong saad ngadto sa lilibo kaliwatan ug nagpasaylo sa mga sala sa kalapasan apan silutan ko gayud ang mga anak ug mga apo hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan tungod sa sala sa ilang katigulangan. Luoy ang mga anak o mga apo sa mga taong daotan. Masilutan. Mo dito gahapon nakadumdum ko. Kinsay eldest, kinsay kinababulangan sa inyo diri. Tulo sila kabuk kinababulangan. At bago manok ampo sa gibati sa nigaan among pamati. Because na-remove ang happiness as spirit of curses. Yan. Silutan sa Ginoo ang kaliwatan. Ang mga anak o mga apo sa mga ginikanan nga nagpatiga. Pero katong wa nagpatiga, wala na. Wala na problema. Kaya ang Ginoo mo silot. Kaya ang Ginoo mo silot, balaod man as Ginoo mo silot. Dinis kalibutan na agya po'y silot. Na agya po'y silot sa pamilya. Amen. Lisod, kasi pamilya dili mo silot. Kasulay mo? Wala'y silot-silot sa inyong anak bisag na isala? Maayon na dili. Anak siya. The law of God is really right and just. Taro. Muna nga, atong sabton, madili ta makabusar sa kaluig ug magrasya sa Ginoo. Okay? Delikado kung siya masuko. Third to fourth generation ang magsakripisyo. Tanawa unsa si Moses kapag respetos Ginoo in verse 8. Mihapa dayon sa yuta si Moses og misimba mingon siya, kun tinuod gayud nga nahimuot kas kanako, hangyoon ko ikaw og Ginoo. Sa pag-uban kanako gahi kaayog kasing-kasing kining maong katawan apan pasaylua ang among pagkadautan ug ang among kasalanan ug dawata kami ingon nga imong katawan. Moses immediately threw himself to the ground and worship. Diretso din siya pagkadungog sa tingog sa Ginoo. Nagpadayag ang Ginoo kinsa siya. Diretso din siya kapamobitan na nga in-move sa presence ni Lord. Grabe gyud mo. Grabe tulo sa luha. Then ang uban mo hapa gyud in worship, in bow down, in honoring or revering God. Ingat din siya, Lord, uban nilang Jud ko. Uban nilang Jud ko. Nakakita ko, nakakaplag kag pabor ka na ko. Uban ni ko kay kabalo Jud ka. Tig-ag mga kasing-kasing ni mga tawan. Tig-ag kasing-kasing ako mga membro. Ito mga tawan, ito yung membro. But please forgive our iniquity. Apat pa sa iluan ng gidmis ang mga sala. Claim us as your own special people. The Lord replied, listen, I am making a covenant with you in the presence of all the people. In verse 10, ingon naghatag o kasiguruan si Lord ka Moses. Paminaw, matud pa. Maghimo ako kasabutan uban sa katawan sa Israel. Sa ilang katubangan, buhaton ko ang mga milagro nga wala pasukan masaksi sa tibuok kalibutan. Ang tanang tao makita sa tanan nga buhaton ko alang kaninyo. Ang akong buhaton kay bulungan ay. Ang covenant ko no kasabutan, milagro. Na pinaagi sa imo na milagro mo na kasabutan. Nga na ay power na ako'y authority hatag nimo. You can perform miracles. The glory, my glory is seen through you. Wanang covenant kasabutan. Nga na ay something sa imo because na ako'y kasabutan nimo. Covenant na anatay sabutan, na anatay agreement. Kinanglan ang Ginoo mo na atay kasabutan si Ginoo. Lisod ka ang atong agreement kayawa.
Nakikuyon ta sa yawa. Nagamiton kaniya ang anang astituha. Nga no makikistorya ang yawa sa to kat pwedeng gamiton kaniya. Ingan na kaya ginong dili ang ginong makikistorya sa to kung lang isa'y tuyo. Kung ang yawa po ang demonyo mag-istorya sa to, napod siya'y tuyo. That is why, let's go jump directly matod pa diri sa kining, where is that? Okay, verse 12. Be very careful never to make a treaty with the people who live in the land where you are going. Sa pagbantay, verse 12, pagbantay kuno, ayaw gayud paghimog bisan unsang kasabutan sa mga tao sa nasod nga inyong aduan kay kini mahimong bitik alang kanino. Dili kuno makighatag, makigtriti, makigsapot ta, makiguyon ta sa ilang gusto. Ayaw pagiguyon sa gingon sa yawa. Ayaw pagiguyon sa gigamit sa yawa. Kay kung pagiguyon ta sa gigamit sa yawa, nakigsabot na ta, nakig-covenant na ta nila, dili na kita mahimong normal. Dili na normal yung utok, dili na normal pagbati, dili na normal yung prinsipyo. Ito, still niya ang imong respect. Ang imong maayong kasing-kasing maayong una-una, maayong future, still niya. When I do not make treaty, ayaw pagkikuyo nila. Kay, bitik lang daw na, mabitik ka o makikuyon ka. So, atong decision, importante. Kaya ang kaluoy o mercy and compassion na Lord, magnunot na to. Dili ka madunot. Mununot sa ato ang kaluoy o compassion. The compassion and mercy talong dili madunot. Whatever achievements we have, whatever things that we do here on earth, we need God nga moodyo yung buhari sa itong kinabuhi. May matuman sa itong kinabuhi. So that His mercy and compassion is really with us and we are favored by Him wherever we go, whatever we do. Nothing to worry. Do not make treaty with the enemy. Ayaw paghimog kasabutan. Daghan na kasabutan sa kaaway through bracelet, through rings. Muna sa mga deliverance. Dugay wala. Kaya naapabalik kabinet na naapakoy kahawid sa iha. Naapoy singsing, naapoy porsidas, naapoy tattoo, naapoy sa taliha, naapoy mark. Ingana siya. Do not make treaty. Dili na magig-treaty sa ilaha. Because bitig na sa ato. Dili na magsaksi. God has already warned us so that we will not struggle. Kaya kung mag-struggle ganito, it means na nakasulog ka din ang espiritu. Let's be sure that God's mercy and compassion is upon us so that we become victorious. Wherever we go, whatever we do, the victory is really ours to enjoy. Father God, thank you so much sa imong pulong. Salamat, Lord, sa imong pagtawag kang Moses, sa imong pagpakita kang Moses, sa imong pag-i-story ni Moses, sa imong mga instructions ni Moses, O Lord God. That you will also do that unto us, Lord, na makikistorya ka na mo. And that we are willing also to sacrifice our time, sacrifice to climb on the mountain, to reach where you are, O God, so that we can pass the test and we can have the license, O Lord God, na passer me, overcomer me, strong me, Lord God, victorious me, while you called us to follow you, Jesus. Salamat, Lord, sa iyong pulong sa mga miling adugo, continue to bless us all together. In Jesus' mighty name we pray. Amen.